0-14 at 0-1-4. Hindi nila kayang bantayan 0-1-4. Ang bawat kanto ng Pilipinas, ng 4 na kanto ng Pilipinas, hindi kaya bantayan ng armed forces. Sino ang gaganap doon? Tayong MTF. Parang ang Chinese people, pag pumasok dito, hindi sila basta-basta makarating. Kasi doon pa lang sa mga isla na nagdadak yung mga barko nila, dahil may nakaharang na ng MTF. Kung through by air, airborne operation, airborne operation, pag sinabing airborne, para sila, babagsak sila kung ang lugar na walang process. Yung airborne, ibababa sila kung saan yung mga lugar na wala. Pero hanggang doon na sila. Bakit? May delaying tactics tayo. Yung mga MTF, may sniper. Yung 50,000 na Chinese people, isa lang kalaban niya. Ha? Boom, takbo. Sana dali kalaban, isa lang pala. Ang purpose nun, dalawa lang. To inflict casualty, makadisgrasya, at ma-delay sila sa lakad nila. Hindi sila yung tuloy yung lakad. Kasi ang target nila, ang target talaga ng gera, yung mga epicenter, yung mga kampo ng mga military. Yun lang naman ang depensa ng isang bansa. Pag nasira nila yung kampo ng military at wala na nag-iipit na firepower, ibig sabihin, pwede na tayo kilometer. Adi, pumunta ka sa member at yan ay gawin mong kamasyan. So, ganon ang taktika natin pag o-organize. Kasi ang iba kasi, nakita ko kasi maraming organizer. Ang kanilang technique, organize, marami ng marami. Saan nanggagaling. Ngayon, kung yan ang gagawin natin, hindi natin magagawa. Ang objective natin is, kasi ang objective natin is to protect the family and to protect the barangay. Dalawa lang yan. Protektahan natin ang barangay, depensahan natin ang barangay, at ang ating pamilya. Yun ang objective na. Now, kung saan lang tayo kukuha ng mga commander, hindi natin ma-meet yung objective natin. Kasi sa Albawa, nagkuha kami sa barangay, sabi natin, ay barangay na 20 barangays. Ang lalagyan mo lang 5. Paano yung 15? Sino magkumpulto? Sino mag-intindi? So, hindi natin na-meet yung objective natin. Therefore, lahat ng barangay sa Pilipinas, mapilaban na. Pagkalagyan na natin barangay buong Pilipinas, ay sa ngayon, pwede na tayo makipaglaban sa China. Sa aking analysis, being a former military, kaya na natin makisabayan sa China. Because the armed forces is only 150,000. Kaya ba nila yun? Yung million of Chinese people, Chinese army? Hindi. Sabihin natin, 1 million sila. Dito ba? So, ibig sabihin, 1 million. Ano? Hindi pa rin na kaya ka nandito tayo, FEA. Ako ang sinisingil ngayon ng aking mga tao. Maraming nag-subscribe. Mayroong nagsanla ng bahay, mayroong gumastos ng 300,000. So lahat niyan sinisi sa akin. So ang ginawa ko ngayon, after the election, tinira ko na si Marcos. Umabot ng million yung aking nagpanya, nag-viral. Sabi ko, Marcos resign. Ang masama nito, nung sinabi kong Marcos resign, ang mga vloggers, Marcos, EFP, ako ang nagsasalda, ang audience ko mga EFP na pinamumuno ako, isang kernel na namumuno ng Marcos resign. Ngayon, kasi gusto ko lang ipalabas sa tao na hindi ko sila pinabayaan, tinulungan ko sila. At gusto ko rin ipalabas na hindi ako nagkapera ni Pito walang. So, ngayon, okay na. Nakapagsalita na ako labang ni Marcos. Nailabas ko ng galit ko. Now, gusto talaga namin palisin. Punta kami ng
libingin ng bayani ng April 9, 2024. Na kung saan ay nanawagan sila rin kahit pumunta naman kami, wala naman sila. So ang ginawa namin ni Supremo, kami yun, ano kaya kung mag-organize tayo ng Filipino Guerrilla Forces? Ayun. Yes, sabi ko, may tawa ako. April 9 tayo activated as Filipino Guerrilla Forces. So sa ngayon, ang Filipino Guerrilla Forces, nasa 100,000 na tayo. Ang target natin is almost 40 million in time of war. Lahat ng able body, kukunin natin yan. Kasi, kung hindi sila sumama sa atin, sila rin ang problema. Sa anong gagawin nila? Anong hindi nila ang gagawin? Kami, marami kami retired AFP at saka police force at pamalo na may alam. So yun ang mag-a-assist sa atin lahat nationwide. So basta sa ngayon, nasa 100,000 ngayon, ang objective namin ni Supremo is only organize maghanap ng commander. Ang member lang yan, madali lang magkuha ng member. Kung mayroon ka, kasi fill up na tayo ng commander, ng regional commander, regional commanders, mayroon na tayong mga commanders. Provincial commanders, 40% fill up na. 81 provinces, so ibig sabihin, nasa more or less 40 na provincial commanders mayroon tayo. Sa city, municipal, nasa 30% tayo, fill up. 20% sa barangay. 20% sa barangay. Kasi we are 44,000 barangay nationwide. So dapat yung 44,000 barangay, kapilapan natin ng commanders. Kaya ang sinuturo ko sa lahat ng commanders ko, huwag nyo intindihin ang membro. Pag na may nag-volunteer, kausapin mo kung kaya niya mag-commander. Kung hindi niya pa kaya, baka pwede ikaw muna mag-active yan. Then pag nakahanap ka ng commander, adi, pumunta ka sa member, at yan na igawin mong commander. So, ganon ang taktika natin pag o-organize. Ang iba kasi, nakita ko kasi maraming organizer. Ang kanilang technique, organize, marami. Saan nang gagaling. Ngayon, kung yan ang gagawin natin, hindi natin magagawa. Ang objective natin is, kasi ang objective natin is to protect the family and to protect the barangay. Dalawa lang yan. Protektahan natin ang barangay, depensahan natin ang barangay, at ang ating pamilya. Yun ang objective na. Now, kung saan natin kukuha ng mga commander, hindi natin ma-meet yung objective natin. Kasi sa Albawa, nakuha kami sa barangay, sabi natin, ay barangay na 20 barangays. Ang lalagyan mo lang 5. Paano yung 15? Sino ang mag-control ko? Sino mag-intindi? So hindi natin na-meet yung objective natin. Therefore, lahat ng barangay sa Pilipinas, mapilaban natin. So yun yung objective natin, lalagyan natin lahat yan. Ngayon, pag nalagyan na natin barangay buong Pilipinas, ay sa ngayon, pwede na tayo makipaglaban sa China. Sa aking analysis, being a former military, kaya na natin makisabayan sa China. Because the armed forces is only 150,000. Kaya ba nila yun? Yung million of Chinese people, Chinese army? Hindi. Sabihin natin, 1 million sila. Dito ba? So, ibig sabihin, 1 million. Hindi pa rin na kaya ka nandito tayo, FEF, Filipino Guerrilla Forces, para makatulong tayo sa Armed Forces and National Police. Tulungan natin sila kasi hindi nila kaya bantayan ang 0-14 at 0-4. Hindi nila kayang bantayan 0-1-4. Ang bawat kanto ng Pilipinas, ng 4 na kanto ng Pilipinas, hindi kaya bantayan ng armed forces. Sino ang gaganap doon? Tayong FGF.
parang ang Chinese people, pag pumasok dito, hindi sila basta-basta makarating. Kasi doon pa lang sa mga isla na nagdadak yung mga barko nila, dahil may nakaharang na EPF. Kung through by air, airborne operation, heliborne operation, pag sinabing airborne, para sila, babagsak sila kung saan lugar na walang operation. Yung heliborne, ibababa sila kung saan yung mga lugar na wala. Pero hanggang doon na sila. Bakit? May delaying tactics tayo. Yung mga FPF, may sniper. Yung 50,000 na Chinese people, isa lang kalaban niya. Ha? Boom, takbo. Sana dali kalaban, isa lang pala. Ang purpose mo, dalawa lang. To inflict casualty, makadisgrasya, at ma-delay sila sa lakad nila. Hindi sila yung lakad. Kasi ang target talaga ng gera, yung mga epicenter, yung mga kampo ng mga military. Yun lang naman ang depensa ng isang bansa. Pag nasira nila yung kampo ng military at wala na nag-iipit na firepower, ibig sabihin, pwede na tayo ng bandila, Chinese na ang Pilipinas. Pero hindi lang magagawa. Bakit? Nandito tayo. Kaya dapat ang gobyerno sa atin, marangal pa dapat, kakarangal ka tayo kasi tayo Pilipino, nakaulog tayo. Hindi pinakadamit ko kung bulog tayo. So, yan. Ne. Ako na una sa electric mo. Sige na. Tapos ngayon, gano'n. Pag nakabuo tayo, ngayon, in terms naman sa mga armament, meron na nag-contact sa atin na Allied Forces. Ano? May nag-contact na sa atin ng Allied Forces. Yung Allied Forces na yan ay hindi na natin pakitin kung sino yan. Nag-request na tayo ng million of firearms logistic. In time of war, ay darating yan. In time of war, kasi yun ang promise nila sa natin. Sa ngayon, habang wala pang firearms, ang firearms natin, bulo lang. Pero yung bulo na yun, at nag-relax sila, natulog sa pan, gagapangin natin. Yun ang sinasabing guerrilla process. Okay, in short na salita, style NPA. Style NPA yung tirada natin. So, doon nag-explain na NPA kasi marami naman na nakakalam na NPA kung paano. So, gano'n ang style natin. Now, situation sa buong mundo. Hindi na sa buong mundo. Hirap ka. Paano lang. Hirap natin. Mga narinig, nagsalita si Indrile, nagsabi si Senador Indrile, pinagalitan niya ang kabinete dahil hindi naghahanda. Pinagalitan niya ang Congress, walang niya Congress na yan, at pinagalitan niya daw yung topic. So, sinabi ni Indrile, ano ang plano niyo sa mga Pilipino, ano ang kanyang survival sa buhay? For example, dalawang survival. Una, pagkain, paano mabuhay nila. Pangalawa, ano ang dapat gagawin natin? Ano ang gagawin ng Pilipinas in time of war? So yun. Now, yun yung sinabi ng drill eh. Sa mga maraming social media, i-sure ka ito natin, itong latest ngayon, nagsalita yung Ukraine na president yata. Mag-aantay tayo ng November. Diyan na tayo magsisimula ng gera. Yan ang sinabi. Pananalisis yan. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, i-ready na natin ang ating kababayan Pilipino. Mag-start na tayo ng pagbili ng mga canned goods para makasurvive tayo. So, ang paghahanda natin ng survival, canned goods, ipon talaga natin mga kaya ng 2 years, 2 years natin. Walang gera kasi na less than 1 year. Tingnan yung Ukraine. Ang tagal na yan. Hanggang ngayon, gera pa rin, diba? Sa Ukraine. Sa Israel, mag-iisang taon na yata, o ano pa man. Hindi pa rin tapos. So, ang daming kawawa. Ukraine and Israel.
Kung sa atin yung nangyayari dyan, maraming kawawa sa atin. Kaya ngayon pa lang, mag-ipon na tayo ng sardinas na binibili natin, kung pwede, huwag dalawin. Sabi na lang yan, ipunin lang ng ipunin. November, yung sinasabi, pero hindi natin, before yun ha, ibig sabihin, hindi pwede mangyari ng September, pwede mangyari ng October. So, pwede, matagal pa. Makapaganda pa tayo. Now, yun ang paghanda ng Filipino Guerrilla Forces. Ang buo. Now, yun nga, ulitin ko, para nakapidyo naman, ulitin ko, mag-organize tayo through pag-organize ng mga leader. For example, baba na tayo kagad sa barangay. For example, Barangay Narawan. Ay, Narawan ba kayo? San Jose. San Luis. Hindi ako eh. Narawan. San Jose kayo, no? San Jose, kabilang kasada eh. San Jose. O, maluwang ng San Jose. No? Pinakamalaking barangay ng Antipolo ang San Jose. Okay. Lahat ng mga sityo ng San Jose, may leader ka. Oh, may leader. Puro may leader ka. So, puro leaders lang hanapin natin. Kasi pag bigla pumutok ang gera, yung leader mo, oy, anong nangyari sa'yo dyan? Ganto, okay, buhay mo dyan. Depensa kayo dyan, kasi kami bahala dito. Ibig sabihin, may nagkukuman sa San Jose, at may nagkukuman sa Antipolo, at may nagkukuman sa Rizal Province, si Serion, no? Kaya yung magkukuman, kasi ang konsepto natin, nandun ang maneuvering division natin sa province. For example, ang San Jose sa Palaban, at hindi na kaya ng barangay San Jose, magkagaling sa probinsya ang support ng another tropa. Pero yung mga barangay, hindi yan pwede mag-reinforce ka ng kanya-kanyang barangay kasi mayroon silang binabantayan. Yung nasa probinsya, wala silang binabantayan, nag-o-observe lang sila kung saan nakapalaban. Yun yung pagkakas natin. Yun yung pumunta sa barangay San Jose, yung galing probinsya na binuo ni Serian. Kasi yan, kung pinag-uusapan natin, mag-example lang tayo, no? Kung pinag-uusapan natin Rizal, at nabuo natin ang Rizal ng 50% population in the Rizal, 50%. Ibig sabihin, magiging 4-star general resident sa laki ng paratin. Magiging 4-star siya as provincial commander. So pag provincial commander siya, 4-star, ang tawag na sa bonus ng grupo, marami na siyang division na commander. So bahala natin din mag-organize. Anyway, mabigat na pa niya, pero bilang isang galing militar, alam na nila ang imagining yun. Now, kung civilian man ang commander, madali lang yan, ituturo lang namin, ililigyo namin yan. Pero ngayon, sa ngayon, wala pa naman tayo dumarating doon. Pero malakas na tayo. Kung 50% of the population of Rizal pa lang yun hindi na kaya masukin ng kalaban ang Rizal sa totoo lang. So, ngayon, hindi matuloy ang gera. Ito naman, katok. Doon tayo sa bahay magpatuloy. Okay lang, malapit na katok.